Hello mga ka-legit Davercads, number 1 bashers na ng TVJ at ang isa sa mga naninira dito po sa kredibilidad na meron ng TVJ. Pinaghahanap na po ng batas ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hihit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago na magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers natin and subscribers sa lagi pong nakaabang at antabay sa mga videos po natin. Thank you so much! And now, eto na nga pag-usapan natin kasi kung matatandaan po ninyo sa kasagsagan po ng issue ng agawan ng trademark ng Itbulaga at ng Tape Incorporated, isang vlogger and isang YouTube content creator at tinatawag niya yung kanyang sarili na ano daw siya, motivator daw siya, no? Na ngayon po ay kalaban na rin ng batas dahil po sa kanyang illegal na ginawa. So, ito na ata yung tinatawag niyo sunod-sunod na what comes around goes around. So, dahil dito, ito na nga po nangyari sa kanya. At kalenseng, pero eto na ang dapat mag-ingat ngayon dahil nga itong si Rendon Labrador ay pinag-iisipan na ng PNP. O, diba PNP na kalaban ngayon na tuluyan ng ipaban or ipatanggal ang kanyang social media account dahil nga sa ginawa nitong iskandalo noong October 20. Ayan, so nakikita nyo sa ating larawan ang ginawang raid sa di umano pa lamang na tinuturong opisina ng mga nangi-scam daw. Na, alam mo yun, talaga nga naman itong si Rendon Labrador nang sumama sa operatiba or sa operasyon ng PNP na isinagawa last October 20 ay ganyang ibinulalas ang kanyang ibinulgar ang mga mukha ng mga alleged suspect pa lamang, diba? Yan yung mga protocol na dapat pangpag-aralan siguro ni Rendon Labrador, hindi yung basta-basta dahil unang-una nasibaka sa pwesto ang PNP ACG spokesperson na si Michelle Sabino dahil sa kagagawan na nitong si Rendon Labrador. Sinibak sa pwesto dahil nga kumbaga parang alam mo yung pinayagan yan ganito, may mga nalabag na protocol. Anyway, it's true dahil napag-usapan natin to no mga previous weeks, diba? Na may mga nilabag na dito mga protocol tulad na lang na pagpapakita ni Rendon ng mga mukha ng mga alleged suspect, diba? Na alam mo until proven guilty, tsaka mo palang sila actually kahit minsan guilty pa nga, hindi pa nga po pwedeng basta-basta dahil sa batas yan, diba? Kaya nga naman pinag-iisipan na mismo ng buong sangkapulisan ang alam mo yun kung ano nga ba pwede nilang gawing hakbang or alam mo yun parusa. Hindi ko alam kung parusa ba or siguro penalty, mga ganyan. Penalty, ano ito? MMDA gagawa na nakakaloka. Hindi, siguro sanction. Yun yung best word doon na pwedeng ipatawa dito kay Rendon Labrador. Hindi ba? Kasi nga syempre, hindi biro yung operasyon ng PNP katulad ng pagre-raid ng mga ganong klaseng eksena. Kasi nga parang kumaga ang dinadahilan ni Rendon ay kumaga kinopia niya lamang yung kanyang peg sa kanyang social media platform, yung ginagawa nila ni Nebriha na alam mo yung panghuhuli paninita sa kalye na yun kasi ang pinupunto niya. Bakit daw yung iba naman tulad na lang ni Nebriha na pag nahuhuli sa dan pinakikita yung mukha nung kanyang mga hinuhuli hindi pang diskusyon, diba? So parang ganun din naman daw yung kanyang naging peg. So parang sinasabi nga bakit parang may mali? May mali talaga. Lalo pat may nasibak sa pwesto, hindi ba? Maraming naaawa, diba, na sa kalagayan nitong PNP ACG or Anti-Cybercrime Group spokesperson na si Michelle Sabino. Ayan pero dapat inalam din niya yung kanyang sinumpang tungkulin na protektahan ang alam mo yun, ang lahat. Diba? Hindi lang yung basta makahuli sa mga operatiba. Siguro masyado lang din sila na-excite sa mga ganyang aspeto. Kaya nga siguro
siguro dapat magkaroon ng seminar para sa mga vloggers na sumasama sa mga masiselang operasyon ng, alam mo yon, ng ating kapulisan, dahil dapat alam nila kung ano yung mga hindi dapat ipakita, kung ano dapat lang i-cover, ano dapat ang ilabas, ano dapat ang sabihin, na, diba? Yan ang mga dapat na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Nakakaloka yan. But anyways, good luck na lang din sa kanya kasi ngayon, ang kalaban na Rendon ay ang PNP na, diba? So, hindi na ang MTRCB. Kung hindi na rin si Meme Vice. Kung hindi ang Philippine National Police na, diba? Kasi hindi nga daw natuwa ang kanilang ahensya, ang kanilang tanggapan sa nangyaring iskandalong ito, lalo pa silang natuturong na may pagkukulang sa naturang operasyon. Ay, nakakalo. Good luck, Rendon. Nakakaloka, diba? Sobrang ang ikinugulat ni Rendon Labrador ang nangyaring investigasyon na ito dahil hindi niya po inaasahan. At hindi lang, nadamay pa ito pong in charge, no? Dito po sabing operasyon nito. Nama si Rendon. Parang hindi po siya nabigyan ng babala or hindi siya nabigyan ng mga protocols na kailangan niyang gawin. So dahil dyan, ito nga, nag-suffer ngayon yung pong yung dito, first attempt pa lang ni Rendon Labrador, mukhang hindi na po siya makakapangalawa pa dahil pinaghahanap na po siya at parang gusto na po siyang tanggalan palada mismo ng social media platform dahil nga nadamay yung kapitan po nila or captain nila doon sa nasabing kapulisan na yun. And this time, kung maaalala ninyo, si Rendon po dahil nanggalan na ng social media minsan, pero ngayon, maganda naman yung intention niya, kaso nga lang, hindi lang talaga siya hindi siya na-briefing patungkol dun sa mga protocols. And alam naman natin, napakarami na rin siniraan itong si Rendon at ang talagang alam niya tama yung mga ginagawa niya. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating po mga legit subscribers and viewers na nag-react patungkol po sa last update po natin. Unahin po natin ang komento mula kay Mr. Blackbox. Ang kitang show sa TV ay galing sa commercial. Kapag walang sponsors, walang kita. Kapag walang kita, magsasara. Uwian na. True. Diba sinabi ko naman po sa inyo na isa sa mga talagang masasabi natin na nagiging source of income po ng ilan sa mga noontime program or any program sa Pray TV, lahat po yan plainly coming from the sponsors or advertisers. Pag wala, sabi naman po ni Jennifer Gabales, wala naman talagang kwentang it's your lucky day. Bakit damigyan ng lucky? Si lucky ng mga host na parang pang piyesta lang sa pag-host. Usko ba to? Gusto totoo naman kahit kayo siya hindi mananalo. Madam, pwede huwag mo na binabalitang tape bulagta. Okay, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.